Buenos dias, damas y caballeros. Sa tingin ni Justice Committee Vice Chair Terry Ridon, wala gaanong epekto maidudulot nitong petition for certiorari and prayer for injunction na pinailan ng mga DDS lawyers led by Attorney Israelito Torion. Kumpiyansa si Terry Ridon na lahat ng action na ginagawa nila ay ayon sa utos ng Supreme Court. Ito ay parang kinokonfirma na rin ng ni Terry Ridon yung sinabi natin noon na talagang BST itong si Torion, bobo, estupido, tanga sa pag-file ng petition for TRO. Samantala, alam naman niya ang Supreme Court mismo ang nag-order sa paggawa nitong hearing na ito at hindi dapat idiretso na lang, i-pass break na lang ito doon sa plenary at through a vote of 1/3 of all congressmen, iakyat na nila ito sa Senado for trial. So sabi ni Terry Ridon, ginagawa namin ito sa order mismo ng Supreme Court. So bakit kine-question niya ito? At kaya nga gumawa ng Supreme Court yung order or last year, meron pa nga sila 7 guidelines na nag-issue ukol dito ay para proteksyonan yung interest ni Sara Duterte, para bigyan siya ng chance to rebut or kontrahin itong mga articles of impeachment. So tama naman ito si Terry Ridon. Kaya sabi niya dapat panahon na para ibasura na itong impeachment complaint. So panoorin natin para ibasura na itong petition for certiorari with prayer for the issuance of a temporary restraining order stopping the House Justice Committee from pursuing with its clarificatory hearing on the basis for filing the impeachment complaint. Gusto naman nila ma-establish na mayroon talagang basehan, mayroon talagang mga ebidensya, mayroon talagang mga resibo, at may probable cause. So let's listen in dito sa interview kay attorney or kay congressman na lawyer rin, Terry Ridon, at we thank DCMM for this audio na lang kasi medyo stricto sila sa copyright. So let's listen in. Alamin lang natin kung makakaapekto nga ba to sa mga nakaschedule pang hearing ng Kamara dyan sa impeachment case ni VP Sara. Kasama na po natin si Congressman Terry Ridon mula sa Bicol Saro Party List, member ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Kong Terry, good morning po sa inyo. Good morning, Kong Terry. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat din po. Yun nga po, merong i-final na petisyon sa Korte Suprema yung mga abogadong taga-suporta at kaalyado ni VP Sara. Meron bang dapat maging epekto yon sa pagtalakay po ng House Committee on Justice sa impeachment case ni VP Sara? Wala akong epekto ito pong kaso na ito. Ang pagtingin nga ho natin, ito po ay panggulo lang doon po sa ongoing po na impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo, lalo at higit. Ang nag-file naman po ng kaso, hindi naman po siya Vice President Sara Duterte mismo, kundi kanya pong mga abogado at mga kaalyado lamang po. No? Yun po yung una. Pangalawa, at kung wala hong i-issue po ng temporary restraining order laban po sa Kongreso at sa House Committee on Justice, magtutuloy-tuloy po yung pong proceedings hanggang pinakadulo, yung lahat po ng mga subpoenas na in-issue laban po sa mga tao at mga dokumento, particular po yung mga SALENS, tax documents at corporate documents ng po mag-asawang Carpio, lalapag at ipepresenta po sa lamesa at sa mga pagdinig po ng mga komite sa susunod pong mga linggo. Kong Terry, Katrina po. Sir, sagutin niyo lang ho yung isa dun sa mga sinabi. Nagkaroon ho kasi ng press conference sila Attorney Torion noong nakaraang araw at yung isa doon sa ibinibintang nila sa House Committee on Justice is meron daw ho kayong procedural overreach dahil tila daw ho, ayon sa kanila,
yung House Justice Committee yung naghahanap o yung nangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa pangalawang pangulo instead na i-weigh na lang daw po kung ano yung nasubmit na. How do you respond to that allegation, sir? Well, una sa lahat, hindi ho totoo po yun. Ano? Una sa lahat, meron pong sinumiting mga dokumento at ebidensya po, yung pong dalawang nag-exist na complaint ngayon. No? So po yung pong mga COA reports, yung pong mga video documentation, yung pong threats against the president, at yung pong mausapin po ng confidential funds, andun po yon at the time of the filing of the complaint. Pangalawa, wala akong nagbabawal sa committee po to receive new evidence through subpoenas. No? Nakalagay mismo doon po sa Supreme Court resolution on the first Duterte impeachment complaint, kung saan Yun. sinasabi po roon na pwede ho talaga mag-receive ng evidence for the purpose of evaluation ang House Committee on Justice pagka may na-refer po na impeachment complaint sa amin pong komite. So ibig sabihin nun, pagka pwede nga magkaroon po ng reception of evidence, it does not require yung pong evidence to actually be present and exist at the time po of the filing. Kaya nga, ang sinasabi ko namin, because there is a right and power to conduct a hearing within the Constitution and within the House rules, we are well within our power po to basically issue subpoenas against documents and persons who are relevant to the impeachment proceeding. Sir, So yun, parang sinasabi niya kaya lang man ginagawa namin ito dahil sa order ng Supreme Court. Kaya umaakyat ngayon si Torion sa Supreme Court, parang gusto niya aminin ng Supreme Court na nagkamali sila last year. Nung nag-rule sila na dapat under the Constitution, gumawa muna kayo ng hearing kaysa pagbotohan nyo ito sa plenary. Through a one-third vote para iakyat sa Senado for trial. Ngayon, sinabi ng Supreme Court, dapat dumaan kayo sa hearing. Ngayon, ginagawa nila ng hearing, gusto gawin ni Torion, nila Sara, na aminin ng Supreme Court, ay, napakabobo pala namin, hindi pala constitutional ang hearing na yan. Unconstitutional pala yan. So, anong tingin nila sa Supreme Court? Bobo? Kagaya ng mga minions nila? Sige, tuloy tayo. nabanggit nyo na panggulo lang tila itong pagpa-file nung kaso nung mga hindi naman formal na abogado ng pangalawang pangulo. But how would you describe yung defense strategy ni Vice President Sara Duterte with the way things are, with the way she is being represented doon po sa mga pagdinig ng House Justice Committee? Well, ginagalang ho natin kung ito pong estratehiya po na ito ng atin pong pangalang pangulo. So ibig sabihin, if ang pagtingin ho nila, at parang ito naman ho yung kanila pong plano bilang mga bahagi po ng defense panel, they would want to face it at the level of the Senate, we will respect that. No? But again, to be very clear, in each and every stage of the proceeding, in each and every stage of the hearing proper, meron pong pagkakataon ang pangalawang pangulo to elicit and to present evidence in her defense. No? So, ibig sabihin, Nakakatuwa talaga kasi ngayon sinasabi na nila, walang power ang House para gumawa ng clarificatory hearing. Kasi dapat diretso na ito sa Senado. Sila naman nag-question last year Excited na daw sila, ready na daw sila sa bloodbath. Yung para bloodbath nila strategy sa Supreme Court pala. Kung patay na patay kaya pala kayo sumagot na sagutin ng issue, kumprontahin ng issue sa Senado, sana hindi na kayo umakyat sa Supreme Court na inorderan pa ito dumaan sa sinasabing mini trial. Yan naman talaga lalabas dyan Talagang mini trial yan from the PR point of view. So yan, takot at takot lang sila yung sa mga revelasyon na lalabas dyan. Kaya hinaharangan na nila itong sinasabing mini trial. Itong hindi nila na-foresee. Masayang-masaya sila last year na pinatay yung impeachment. Pagkatapos naglagay ng 7 guidelines. Later on, babalikan natin yung 7 guidelines ng Supreme Court para ma-boost itong sinasabi ni Terry Ridon. Babasahin natin yan.
kung ano ba talagang specific order ng Supreme Court kaya ginagawa na ito ng House ngayon. So klarong-klaro at this point na sana nga tulad ng sinabi natin noon, malinawagan ng Supreme Court na talagang niloloko lang talaga sila ni Sara Duterte at tulad ng sinabi ni Congresswoman Laila De Lima, sana hindi na sila magpauto, magpagago at magpagamit sa mga Duterte kasi una, ayaw humarap sa Senado dahil daw hindi daw siya binigyan ng pagkakataon harapin yung mga kaso niya sa House. Kaya sabi ng Supreme Court, i-declare namin yan ang constitutional last year, pero next year, ngayon, 2026, dumaan kayo sa House. Yun na nga, Justice Committee. Yun na nga, dumadaan na nga sa House Justice Committee. Ngayon, andito na sa House Justice Committee, sabi nila, hindi pala, huwag na dumaan dyan. Diretso na tayo sa Senado. Kasi doon, nakikita nila, may chance sila doon. Kasi dito, nakabuo na daw ng 200 votes para ma-impeach si Sara Duterte sa plenary para i-elevate ito sa Senado. So, kaya sana makita na talaga ng Supreme Court na hindi right ni Sara ang pinag-uusapan dito, hindi procedural or issue of constitutionality or unconstitutionality of the impeachment hearing. Ang usapan dito yung pambabastos, pang-abuso, pambababoy ni Sara Duterte sa mga batas natin. Para lang malusutan niya yung mga pagnanakaw at yung mga criminal activities ginawa niya sa bansa. Kagaya lang nalusutan ni Digong yung mga pagpatay niya ng 30,000 katao dito at pagnanakaw niya sa bansa. Kaya ngayon, buti na lang na nalusutan niya yung mga batas sa Pilipinas dahil kontrolado niya yung hudikatura, pati yung mga judicial agencies of the government. Buti na lang na sumabit siya diyan sa The Hague, sa International Criminal Court. So ganoon rin siguro gusto gawin ni Sara na malulusutan niya lahat ng mga batas ng Pilipinas kagaya nung nagawa ng tatay niya. At sana naman one day kung malusutan pa niya ito, sana naman na diyan siya sasabit ulit rin sa ICC kasi mukhang yan na lang ang last recourse natin. Although syempre meron pa naman tayo huling hura, last hura kung malusutan rin ng plunder case ng ombudsman at kung masasabihin ng Supreme Court na hindi siya subject to or she doesn't enjoy immunity from suit the same way the President does. Kung sasabihin ng Supreme Court, kung iakyat nila ito sa Supreme Court, sasabihin ng Supreme Court, only the President is immune from suit, not the Vice President. So we'll be keeping watch on these developments, but for now, tuloy-tuloy ang hearing at tuloy-tuloy yung mga aksyon ginagawa nila yan in preparation for the trial proper on April 14. So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching this pre-recorded vlog. Happy lunch to all and see you in my next vlog.